Exciting dahil it's kingdom movers. Tapos na tayo sa ating kingdom discipleship and we will talk about kingdom movers. May mga marinig kayo na maaring ngayon nyo lang marinig, maaring nyo lang napansin, pero kung ano man ang inyong maririnig, lagi nyong tatandaan, it's about the Holy Spirit work here at 211. Ang goal natin, ang Holy Spirit ang magsalita sa atin, hindi tayo. Maganda yung kinanta natin kanina, na dito nyo makita sa mga character na pag-uusapan natin throughout the whole month of April, yung for the praises of man, I will never ever stand. Hindi talaga sila tumatayo. Ito yung mga taong naandito sa pag-uusapan natin. Kingdom movers, na ang goal natin, kung makikita nyo sa ating slogan today, na ang goal talaga ni God is simply to, for every Christian, for every believer, the citizens of the kingdom of heaven, to reach out the world. At magsisimula yan sa atin. Kung kayo man ay pastor sa mga nanonood sa atin sa online page, kayo, lahat tayo tinawag not to start a ministry in the barangays, but to reach out to the whole world, the nations. Kaya makita niyong gear. Kapag gumagalaw ang 211 Ministries, ang goal natin yan, to really reach out to the whole nation of Philippines. At kung may impact pa sa world yan, yan ang gusto ng ating Panginoon. Ngayon, ano naman ang purpose nito? Tingnan natin, ano bang purpose natin dito? Bakit? Yan ang ating purpose. Iklaro lang natin na ito ang ating direksyon at ito yung pag-uusapan natin at gusto nating makita. Although, iba-iba yung mga messages natin, ang mga character throughout the month, pero ang ating purpose, isa lang para ma-remind tayo. Pwede tayong bago ng bago, pero kung hindi naman natin maaalala, sayang. That's why, repeatedly, nirepeat natin itong ating, isa lang ang purpose, pero different ang laman. So to observe and get wisdom on how God used different kinds of people in advancing His kingdom and how they influence their community by faith in serving God from who they are and what they had. Kung anong meron ka, kung sino ka, walang pinipili si God. Kaya ito yung kailangan natin na kung sino man ang tinawag ni God, we have to respect them because God called them and let them do their ministry in the field. Yan. So klaro yung itong mga slides ng ating PowerPoint, pwede niyong hingi ng kopya niyan, hindi yan nakaka-copyright sa atin. May mga ilang pastor na nag-request, pwede ba namin magamit yan? Walang copyright ito sa 211, so we're just seeding this. May mga pastor, ang alam ko sa Masbate, 12 churches ang nagtuturo din nito, maliban sa 211, they are not part of us, but we are seeding this manuscript. At dito sa Caloocan, may pinapadalan din sila, 7 churches. At ito rin ang topic. Kung saan man sila, hindi ko sila kilala, we're just seeding this kasi alam natin pag nagtatanim tayo, aani tayo ng mas maraming wisdom. So, hindi ito nakaka-copyright sa atin. Di ba? Yung pinag-usapan natin 2 weeks ago, yung franchising ni JR, ng tinuro, na ang goal natin talaga to fill the earth with the presence of God. To bring this wherever, kung binigyan tayo ng wisdom ni God na mag-aral, so hindi ito nakadesign lang pang 211, but for all of us. Let's start from the scripture na nakikita natin kung bakit tayo movers, bakit kailangan natin magkaroon ng kingdom movement. Dahil ang movement talaga ni Jesus Christ is to advance the kingdom. Ang problema, magaling si Satan. Nilayo niya ang lessons na kung ano-ano lang na ngayon ang halos ang maraming churches, maging sa Amerika, nauuwi na lang sa motivations. Wala na halos verses. Motivating na lang ng motivating. Mga paalala ko sa bawat isa sa atin, kung ang goal ninyo is mag-motivate lang, nakakasawa, nakakapagod, madaling lumipas ang motivation. Samantalang ang word ni God. Anong kaiba ng motivation sa word? Ang word may power, ang motivation namamatay agad. So kailangan mo umattend ng Sunday to be motivated. Kung yan ang goal mo, hindi ka mag-grow. Kasi lagi kang laglag. So lagi natin makita na we have to go with what the Lord is doing. So Matthew 11:12 says, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing and forceful men lay hold of it. Iklaro natin ito. Gusto ko makita ninyo sa Matthew chapter 11 verse 12 na binabanggit ni God dito, puro tao ang nag-a-advance ng kingdom. From the days of John the Baptist until Jesus Christ, until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing. So ang mag-move talaga at magdadala ng movement ay tao.
with the leadership of the Holy Spirit, with the governance of the Holy Spirit sa atin kasi may guidance. Pero laging natin tatandaan, ang Bible din na nagsabi, and forceful men lay hold of it. Sa Tagalog, at merong mararahas na tao ang pumipigil nito. Kaya, along the way sa ating series at sa ating pagbabasa ng Bible, pansinin ninyo kung sino yung mga taong nagkokontrol nito para wag mag-advance ang kingdom at bakit ito hindi tinuturo. Samantalang ito ang message ni Jesus Christ, ng 12 disciples, ng 72 disciples, ni Apostle Paul. From the days of John the Baptist until the time of Jesus, at sa panahon ko ngayon, the reason why I'm preaching the kingdom and the whole 2025, puro kingdom ang laman natin, to advance this, not to advance 211 ministries. Agent lang tayo na dapat nag-a-advance dito. Hindi dapat tayo ang sisikat. Hindi rin dapat akong sisikat na pastor. Ang sisikat, yung tumawag sa akin, si Jesus Christ. Okay? At ang kanyang kingdom, ang kanyang paghahari, ang kanyang pag-advance ng kingdom. Kaya i-discern ninyo kung sino ang ginagamit, kaya nga may gift of discernment tayo or sensitivity, sino yung mga taong ginagamit ni Satan para i-hold ang pag-move ng kingdom sa buhay mo. O, klaro natin dahan-dahan. At ngayon, itong pag-uusapan natin, karamihan ito yung taong hindi nagpi-please ng tao. At hindi ina-apply ang opinions. Alam nyo ba ang panahon ngayon natin, nabubuhay tayo sa opinions of men rather than the word of the Lord. Pag-usapan natin itong matatapang na tao, advancing the kingdom in a different form. Okay, so series number 1 today, si Dr. Luke and Attorney Zenas. Ngayon pag-uusapan natin yan. Ito yung matatapang. Dahil yan sila ay may mga pinag-aralan, professionals or for professional and career-oriented, but they are advancing the kingdom of God at marami silang inopose sa kanilang theory na pinag-aralan sa school, hindi na pinagpalit si God. And of course, si John Mark and Boy, mga usyosero yan. Mga young ones, Treb, kasama tayo dyan. Si Joanna, si Susana, si Lydia, yan mga kingdom movers. Marami pa, pero ito lang ang pinili ko, yung hindi masyadong kilala. Pero they are part of the kingdom. And of course, the Holy Spirit movement and Mrs. Pilate. Maaring hindi nyo kilala ang kilala lang natin si Governor Pilate. Pero hindi, ang desisyon ni Pilate para hindi akusahan si Jesus Christ, may kinalaman si Mrs. Pilate. At yan ang pag-uusapan natin. Number 1 is career-oriented people, mga professionals, but they were serving God. Si John Mark and the Boy, the young people, representing that they are young, but they are serving God. Joanna, Susana, and Lydia. Si Joanna and Susana, sila ay nasa homekeeping ng palasyo ng hari. Si Lydia ay isang negosyante at si Mrs. Pilate ay politically oriented person and yet serving the Lord. Yan ang non-Christian pero ginamit ni God to advance the kingdom. Okay, simulan natin. Let's talk about Dr. Luke and Attorney Zenas. Bakit tigda-dalawa? Para hindi masyado maigsi ang topic. Kasi nga, kung ako lang magtuturo, as much as possible, 10 minutes, gusto ko tapos na. Pero ito pag-uusapan natin. And I encourage you na kung kayo ay na-water down nyo na ang word dahil lang sa opinion ng tao at opinion ng mga professionals, be careful about that. Ang ating final authority in life is still the Bible. Hindi ang opinion or review ng Facebook page or whatever. Okay? Dr. Luke and Attorney Zenas. Sino ito sila? Simulan natin. Dr. Luke the Evangelist. Ang laki ng natin. Ang laki ng ating siguro pwede paki-off mo na lang ako ng aking, kung baka pwedeng tanggalin ng aking, ang tawag nito, monitor. Yung sa amplifier, yung isang amplifier, yung maliit. Yun pa din? Oo. Okay, sige, tingnan natin. Oo. Yung baka may nakalus tayo na wire. Yung amplifier natin na isa dyan, yung may kulay, yung may screen, yan. Napansin nyo, nawala. O, yan na lang ang pakitanggal. Ayusin na lang natin. Pag-usapan natin si Luke, Dr. Luke the Evangelist. Nabanggit sa Bible, sa Colossians chapter 4, verse 14,
Our dear friend Luke the doctor and Demas send greetings. Ang nagsasalita dito si Apostle Paul, letter niya to the church in Colossae. Okay. Si Dr. Luke ay well known as the evangelist doctor. Kasama dito, sumasama siya kung saan man, pero siya ay doktor, siya ay professional. Pero makita niyo ito na available siya para sa Panginoon. Ngayon ito ang tanong. Lagi tayong may ganitong attitude. Ano ngayon? Ano ngayon kung doktor siya at evangelist? Ano ngayon sa akin yan? Ito yung pag-uusapan natin. Ang gusto kong i-impart sa inyo dito sa aking nakita sa pag-aaral about Dr. Luke as evangelist and kingdom movers, yung kanyang conviction. Maaring hindi nyo to pinapansin, pero marami sa inyong influence na ng theory ng medicine. Okay? Kaiba ito. Kaya, pag-usapan natin, si Dr. Luke ay trained skeptic but strong kingdom mover. Anong ibig sabihin ng skeptic? For every profession, they have their own belief system. And this is where Dr. Luke became strong on fighting ideas that violates the scripture. Maaring hindi nyo ito pinapansin, meron kayong naririnig and you are applying this to your life but you are violating the Bible. Hala? Meron bang ganyang pastor? Tingnan natin. Medicine generally does not, galing ito sa medical references, medicine generally does not believe in prayer in the sense of being a medical intervention. Tama naman. Na kung may operahan, puro ka prayer dyan. Operahan na natin to. But rather focuses in evidence-based practices and scientific understanding of the human body and its function. Kung hindi scientifically proven yan, hindi dapat nating tatanggapin yan. Like miracles and prayer na hindi mo pwedeng i-check sa laboratory. Yan na. Pre-med din ang course ko. BSology ako, magpa-proper dapat ako, pero tumuloy ako sa seminary. Si Dr. Luke, ito ang kanyang stand, ang tibay niya. Na sa kanilang, dapat si Dr. Luke ay skeptic. Hindi kami naniniwala sa prayer. Kaya mapapanood nyo ngayon sa social media, maging sa kay Jessica Soho, ang tawag nila dyan ay, kung meron man nangyayaring himala, ang tawag dyan ay placebo effect. Okay, pag-uusapan natin ito. Yan yung mga pag-uusapan natin ngayon dahil itong topic natin, si Dr. Luke ay pinangalanan na doktor to show to the world na pwede kang maging professional and yet you can serve God. At pwede mong talikuran ang mga theories sa school na pwedeng sumisira to advance the kingdom of God. Okay? Dandahanin natin. Si Dr. Luke ay naniniwala sa science and supernatural. Marami ngayon ang mga atheists and nasa medical practices na hindi sila naniniwala sa nakasulat sa Bible. Okay, klaro natin. At kapag sila nagda-diagnose sa inyo, iyon ang kanilang itinuturo sa atin to the point of coming against the will of God. So remember, the kingdom of God has been forcefully advancing and forceful men lay hold of it. Okay, simulan natin. Many scientists, galing ito sa medical references. Many scientists and medical practitioners don't believe in miracles. They just call it a placebo effect. So gusto ko makita ninyo na hindi sila naniniwala sa prayer kasi hindi nga ito kaya ang scientist, hindi nga sila naniniwala sa hindi scientifically proven. At ito ang pinakadalawang question ng mga doktor at ng ilang scientists. Hindi ako galit sa kanila. Katulad din ako ni Dr. Luke. Naniniwala ako kay God, pero naniniwala ako sa supernatural. Pag tinanggal mo ang supernatural work ni God, ang ating buhay ay nakasalalay na lang sa human intuitions. Okay? The placebo effect means a thought to be triggered by a person's expectation of benefit and their belief in the treatment, which can lead to psychological changes in the body. Na kung merong isang taong gumaling dito, dahil nag-pray, may gumaling, naniwala ka, ganun din kaya ka gumaling kasi nag-placebo effect yan. Merong gumaling dyan na nakita mo ay pwede pala yan. Pero hindi talaga totoo ang miracle. Hindi talaga totoo ang supernatural. At ito ay nasa professionals. Kaya hindi ibig sabihin ang mga walang paniniwala dyan, mga walang pinag-aralan, sila nga ang nagde-defy sa truth.
gusto kong sabihin sa inyo, kami ay merong experience ng miracle na hindi ko pwedeng i-defy at i-deny. Ang panganay namin, sa tiyan pa lang na misis ko, ay merong binasa ang doktor at ang ultrasound machine ng anak namin ay may hydrocephalus. Wala pa itong psychology, wala pa siyang faith, wala pa siya nung nakikita na pwede niyang gayahin. At nagkaroon hanggang sa pinanganak siya, nagkaroon kami ng 4 opinions. 4 na doktor at ang aming neurosurgeon ay si Dr. si Dr. Dennis Legaspi, na siya ngayon ang head ng PGH. Meron kaming 4 na ultrasound machine. Meron kaming 4 na hospital na pinuntahan for the 4th opinion. Isang, ang tawag ng CT scan at ang sabi talaga ay, tawag nito, hydrocephalus. Sa aming pila every month sa kay Dr. Legaspi, yung mga nauna sa amin may operasyon na rito, ang lalaki ng ulo, 2 ang nagbubuhat. Hydrocephalus. Gulay yan, hindi makakapag-aral yan, hindi makakatayo. And the other month, nung dumating kami, at ang may taning ito ng 8 months lang, at ito, nakapila kami, the next month, pagdating namin sa pila, yung kasabay namin na naka-schedule, asa ng baby mo, ba't ikaw lang? Patay na. Yan. Every month, yung mga sinusundan namin, wala na mga baby nila. Pero kami buhat pa rin namin. Pero on the 6th month, sabi ni Dr. Dennis Legaspi, ang aming neurosurgeon, wag na muna kayo bumalik, ang ulo ng anak mo lumiliit, hindi lumalaki. So ang tawag ba natin dyan ay placebo effect? Ito ngayon ang challenge ko sa bawat isa sa atin because we are facing the world with professionals that is violating the Bible. The Lord our Jesus Christ. We are kingdom movers. Hindi tayo paatras. We are advancing the kingdom. That's why I encourage every one of you to think twice before you believe. Kung ang paniniwala natin ay nagiging opinions of men, that is idolatry. Dr. Luke defied this medical theory from their school. The book of Luke and the book of Acts are filled with healing, miracles, and supernatural manifestations of the Holy Spirit. Iyan si Dr. Luke. Hindi niya kinahiya, hindi niya tinanggap ang theory sa school, kundi siya ay kingdom movers at siya ay napagkatiwalaan pa ni God para magsulat ng Bible. Alam niyo ba, sa lahat ng mga tao sa mundo at profession, ang doktor ang pinakapangit magsulat. Pero si Dr. Luke, pinasulat sa kanya ni God, ng Holy Spirit, ang Luke, Book of Luke, and Book of Acts. At yung dalawa na yan pa naman ang pinakamalupit na Bible, punong-puno ng work and supernaturals na nakasulat sa Bible. Pero sa medical school, ang turo sa kanila, walang prayer, walang miracles, ang katotohanan. Kasi kung meron yan, ba't ka pa uoperahan? Ipag-pray na lang yan. Ayan na yan. May point. At marami sa atin ang dalang-dala dyan. Kaya ang ating faith, mix ng humanism and mix ng theology. Sabi sa Bible, all scripture is God-breathed. Ano ba yung hiningada sa atin? Spirit, Holy Spirit. And it is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ang author ng Bible ay Holy Spirit, pero ang writer ay tao. Kaya kung may nagsasabi na, hindi, ginawa lang ng tao yan. Binigyan ng vision ang mga tao. Ang author ay Holy Spirit. The Bible was written by approximately 40 different writers. Ang isa dyan si Moses at ang isa dyan ay si Luke. Over a period of roughly 1,500 years, spanning different backgrounds and location. So makita nyo na ang reason kung bakit ito yung kumukulong sa faith ko, last year pa lang habang ginagawa ko itong message na ito, dahil marami sa atin ang kinainan ng sistema ng mundo. Kaya nga believer tayo. And yet, ini-embrace natin, hindi pwede pagmasamahin na ang faith mo ay parang halo-halo ngayong summer. Isa lang. Kaya marami ang confused. May kausap kami ni Joby, ang gulo ng utak niya. Sabi ko, ang gulo ng utak mo kasi ang dami mong choices. Sino ba talaga ang God mo? Kung anong word niya, yun ang masusunod. Tama, we respect, katulad si Dr. Luke. Hindi ako galit sa doktor, hindi ako galit sa attorney.
Pero dapat iklaro mo kung ano ang kanyang sinasabi. Kung ang sinasabi niya ay violation sa sinasabi ng aking God, I will stay with my God. Yan ang faith. Gusto mo mag-work ang miracles, kaya lang pinagsasama mo, walang mangyayari sa iyo. Si Dr. Luke ay committed na worker. Tingnan nyo, Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, sends you greetings. And so do Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow workers. They are working. Kasama sila sa mission field. Hindi ko alam kung paano to kumikita si Dr. Luke. So, ang gusto ko na may doktor, kapag may pinag-pray ako for healing, kapag nag-check up ang doktor, nako-confirm kung pinagaling talaga ni God. Di ba? Kailangan din natin sila. Hindi ibig sabihin mali sila. Kailangan kung outright violating ang sinasabi nila, Jeff, tumigil ka na sa prayer mo na miracle. Hindi totoo yan. Placebo effect lang yan. Di ba? Kailan lang, ang daming lumalabas sa TV, opinion na hindi sila naniniwala kasi hindi nga yan scientifically proven, yung mga supernatural. Hindi totoo yan. Okay? Only Luke is with me, sabi ni Paul. Get Mark and bring him with you because he is helpful to me in my ministry. So, itong si Luke, na wala ng ibang mga missionaries, tumutulong kay Paul, and only Luke is committed worker together with Paul. Alam natin, doktor siya, pero committed siya sa mission field. Kaya kung pinag-uusapan natin lagi na, ay hindi kasi hindi naman ako full-time. Hindi full-time yan. Pero pinagkatiwalaan ni God. Ibig sabihin ito si Dr. Luke, pinasulat ng Holy Spirit, righteous ito na servant. Kasi hindi ka pwede mag-serve at magpag-fellowship ang Holy Spirit sa hindi righteous na tao. Dr. Luke was a traveling kingdom mover or known to many as the evangelist doctor. Okay? Naniniwala siya sa prayer. Alam nyo ba ang maraming lessons sa Book of Luke, pero ang two key message ng Book of Luke ay prayer and love. Sandali, doktor ito, ba't naniniwala sa prayer? Kaya kung kayo may maririnig, tama ang sinasabi ng ilang mga doktor na atheist, pero hindi ko pwedeng i-defy at i-dishonor ang aking Jesus Christ. Number 2, sa ating series na Dr. Luke, series number 1, Attorney Zenas, the Evangelist. Marami sa inyo wala nang tiwala sa mga attorney. Kasi batas sa attorney at kasabihan ng mga attorney, kailangan mo magsinungaling kung gusto mo manalo sa kaso. Di ba? Yan laging terminology nila. Ngayon, itinuturo yan, pinag-aaralan yan. Ano ang gusto nyo mangyaring foundation ng isang bansa? Wickedness. At gusto nating i-bless tayo pero kasinungalingan. Kaya marami akong narinig na mayayaman, ang daming kaso ng rape. Talo pa yung ni-rape. Bakit? Nababayaran ng pera. At anong gusto natin mangyari dito sa ating bansa? Ang foundation ay wickedness. Kailangan natin ng righteous na Philippines and community and lifestyle. That's why honoring the king, we have to get right. Do everything you can to help Zenas, the lawyer, and Apollos on their way and see that they have everything they need. So itong si Zenas ay known as evangelist. Sumasama sa mission field, pero abogado. Pero hindi ikinahiya ng Bible na ito ay manggagawa ko. Righteous itong taong ito. Well-known si Apollos, nakasama ni ito ay preacher. Pero si Zenas ay isang Christian na sumasama sa mga short-term missions at ang kanyang trabaho talaga ay abogado. At alam natin itong profession na ito, ang teaching dito, kailangan mo magsinungaling para ikaw ay manalo sa kaso. Merong isang pastor na abogado. Umalis ang isang kliyente sa kanya dahil ang sabi sa kanya, Pastor Dennis, ang sabi sa akin ng abogado na yung pastor pa din naman, kailangan mo magsinungaling kung gusto manalo. Kasi ganyan sa world. Huwag natin gagawin sa church. Pero sa world, pwede tayo magsinungaling. Kasi ganun ang kalakaran eh. Ayay, yan na. Tanggap nyo ba yung idea na yon? Meron bang wisdom doon? Magkaiba ba ang church sa world? Kaya nga ang kingdom government ito yung generator, ito yung UPS, itong regulator, na ang surge ng temptation, siya ang nagsasala. At yung application na ito, may outward manifestation sa labas. Okay, tingnan natin si Attorney Zenas.
Ayaw na naman sa akin. Pwede pakipindot ako, please? Ayaw sa akin eh. Okay, thank you. The Holy Spirit mentioned that Attorney Zenas was a minister and a righteous kingdom representative. Sa harapan ninyo at sa harapan ng community at ng aking pamilya at aking mga anak, ako ay representative, ambassador of the kingdom of heaven. Hindi ako dapat kaiba na pag nasa world ako, okay lang ako mambabae, okay lang ako magsugal, okay ako magsinungaling, kasi wala naman ako sa church. Dapat ganyan bang standard natin? Double standard. Kaya makikita nyo, kung gusto nyong kumilosigad sa buhay nyo at buhay natin, kailangan natin ito. That's why may meeting kami mamaya ng mga graduates sa leadership training, na mga 1 o'clock, yan ang pag-uusapan natin. Lagi kong tinatanong ito maging sa sarili ko every time na kino-corner ako ni Satan for a temptation. Ano ba ang ipinaglalaban ko? Kingdom government of God, the righteous one. Ito ang aking tanong sa inyo. Para sa ating application question. Anong naintindihan mo sa word ngayon sa kingdom movers? At number 2, bakit kailangan mag-advance ang kingdom of heaven dito sa earth? Pag-usapan natin mamaya sa B group at kung ano man ang word mo kay God, just say it. But ang point, siya ba talaga ang God mo or pinaghalo-halo mo na ang iyong belief system? Belief system is very killer. Hirap na hirap, pwede kang maghirap dyan. Kaya kung ang yung belief system ay nagiging limiting na, wala na ka nang nakikita, go back to God. And remember, the goal is to advance the kingdom of heaven here on earth. Let's pray. Father God, we honor you today. Thank you sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, for correcting us, telling us na hindi lamang mga religious people at kung sino-sinong tao ang pumipigil ng pag-advance ng iyong kingdom. Ang iba ay professionals, kapanipaniwala, ang iba ministers, nasa church, politicians, but one thing we know for sure, God, nais mong mag-advance ang iyong kingdom, nais mong dalhin dito ang revival, at ngayon, Panginoon, ang iyong power demonstration, pero maraming tao ang pumipigil nito dahil wala na raw itong bisa sa panahon sa New Testament. God, here we are at 211, praying God to heal us, help us, and here we are, use us. I pray, God, sa mga kasama namin na nasa online, nanonood, kung sila man ay confused, Panginoon, sila man, Panginoon, ay affected na, Panginoon, ng thinking and ideas of this world, help them, God, and let these people, God, be freed from issues of belief na maling-mali at malayo at violating sa iyong scriptures. God, we honor you for opening up these kingdom movers. Help us, God, to become part of the movement of your kingdom here in Mandaluyong, in the Philippines, and to the ends of the earth. God, thank you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin si Lord.